So yun, good day nga sa inyo mga boss, no. So for today's video vlog nga pala, magpapalit nga pala tayo ng RCB na R55 series na caliper. Ayan. So bale ito, E-series to, tupat din siya. So ito tupat din, ipapartner kasi natin siya dito sa R1. So ito yung front caliper natin. Ayan, R1 caliper. Ang partner niya is R55. So binagay ko lang siya. Ngayon install na natin to. At sa click 160 natin to ilalagay, no. So naka-convert na pala tayo rito ng rear disc brake. Ang gamit natin dito ay S1FL na Forge. Bali 14mm yung piston nito. So saktuhan lang. Ayoko yung 17mm masyado. So bali left and right yan, no, na S1FL. Tapos dito ang ginamit nating swing arm TRC na full CNC. Ayan, o. Bale yung bracket ng E-series, hindi pwede to. So pag bibili kayo ng R55, universal kasi to eh. So pwede sa front, pwede rin sa rear. So kadalasan nilalagay nila to sa Sniper, Raider. So ito, magko-convert lang tayo. Kaya bumili tayo ng CNC bracket para dito. So ito, meron tayong gagawing tabas dito, minimal lang naman siya. Tapos syempre itong TRC, partner na rin siya rito. So wala na kayong tatabasan dito sa mga butas. So plug and play na to. So magkakatalo na lang dito sa curb. Ayan. So tatabasan natin yan. Bali dito pagka ilalagay ninyo yung CNC bracket ng TRC dito sa R55, so hindi lapat yung butas. So ang kailangan ninyong tabasan dito ay itong gilid. So ito, bumili tayo ng inko, kaso hindi pa dumadating yung bala nito, yung pang port. So mamanuin natin siyang lilihain. So ito, italikod natin to. So pag pinilit nyo siya, isa lang yung mailalagay ninyo. Magkakaroon ng gas-gas dito sa edge ng R55. So ito lang yung kailangan nating pinuhin. So tatanggalin natin yung pagka-curve nito. So bawat gilid yan. So nakikita ninyo yung marka dito ng dent. So dito rin meron din siyang dent. So pinilit kasi natin yan. Isa lang yung nailagay nating tornilyo. So yung isa hindi siya lapat. Ayan, magkakaproblema kayo dito. So yun lang yung aayusin natin. Ayan, para mailagay natin. Ulitin ko, pag bumili kayo ng R55 caliper bracket, hindi nyo mailalagay ito nang hindi kayo bibili ng aftermarket. So wala siyang kasamang caliper bracket. So kailangan bibili kayo. So huwag kayong mag-alala, hindi ko na kayo papahirapan. Iwanan ko na lang yung pagbibilihan nyo dyan sa link, sa pin comment, sa description box, at lalabas din ito sa screen ninyo. So ito yung Inco na tools, kakabili natin kahapon. So nasa around 1.6 siya sa physical store. Pag sa Shopee, nasa around 1.3 to 1.4 lang ito. So ito na yung Inco. Rating resibo ng Inco, ayan, 1.6. Ito yung warranty. So ito yung tatabasan natin yung edge na yan, no? Kapit mo konti din. So ito, no, kulang pa. Kailangan pang tabasan dun sa baba. Sa taas okay na eh. Dito kasi siya sumasaya do eh, no, yung edge na yan. So konting tabas pa. Pakinisin lang natin. So bali sa part na to, nabawasan na natin, no, pati sa baba. So advice ko lang din, pati dito sa gitna, bawasan ninyo. Bawasan ko na yung bawat gilid. Hindi na kumakanto dun sa edge. So hindi na siya tumatama dyan.
So, ang problema dito, ayan o. So, pansinin nyo yung sa round ng caliper. Ayan, tumatama pa rin dun sa round nung TRC caliper bracket. So, slight lang naman para umatras yung TRC caliper bracket natin. Mas maganda bumili na lang kayo ng inko. Yung ipang labor ninyo, pag magpapatabas kayo ng ganito, baka 500 yung singil o 1-1 lang yung dagdag nyo. O di ba meron na kayong tools. Tignan niyo, yung liha lang yung ginamit natin. Tignan nyo naman. O, sentro na yan eh. O di ba sentro na. So pwede na natin siyang ikabit, di ba? So, ito lang yung gagrinderin nyo, pilihain nyo, pati dito, tapos dito. Yung kantong lang yan, yan lang yung tatabasan ninyo. So, pwede natin siyang ikabit sa motor. Pwede isang na, di ba? So, dito mga boss, no, nalagay na natin yung tornilyo sa ilalim, ayan. So, ayan, no, sentro na rito sa taas, di ba? Ayos, oh. So, pwede na natin tong install. So, dito mga boss, no, yan na, oh. Nagpabili na lang tayo ng magkapares na tornilyo. So, meron kasi tayo dito, ayan. Wala kasi tayong caliper eh, mahirap manghula. Basta yung kakasya rito. So, meron na tayong isang bolt, pero nagpabili ako yung partner na. Para pag magkakalag tayo, same size, diba? Tapos, hindi ko na lang sinama yung mga malalaking ano rito, ayan o, yung lock washer. So pwede naman siguro to kung ayaw ninyong medyo mahaba dito sa likod. So nilagay ko na lang itong maliit na spacer, oh. Natin yung makapal, ayan. So maganda rin naman tong makapal para hindi mahaba rito, para din na kayo magpuputol. So malayo naman siya dito sa disc, ayan o. So nasa sa inyo na kung ano yung trip ninyong ilagay. Pero ako siguro itong makapal na lang, no. So pagka hinigpitan pa yan, dudusog pa naman yan eh. So dito mga boss, gagamit tayo ng Lock TTLF 242 na thread locker para sa mga bolts. So mura lang to sa online mga boss, ha. So iwanan natin yung pagbibilian dyan. So dito mga boss, lagyan na natin ng thread locker. Higpitan na muna natin gamit itong Flyman na ratchet. Dito mga boss, kalagyan na natin yung caliper natin dito sa likod, no. So gamit na lang tayo ng open na D12 para hindi na natin tatanggalin yung pipe natin at saka itong mga iba pang abubot, no. So ayan, mano-mano na lang. So yung sa ratchet kasi natin, ayan, hindi kaya. Kaya ito, mano-mano na lang yung gagawin natin. Yung taas. Kagandahan sa TRC. Ayan. So wala kasing pwersa doon. Kaya yun na lang yung tatanggalin, diba? Hindi yung buong tambutso. So dito mga boss, tatanggalan na natin yung caliper, no. Ayan. So mas pogi tignan to, diba? Ngayon ikakabit na natin dito. Yun, no. Putik na yan, saktong sakto. Napaka pogi, diba? Oh. Shish, magbi-bleed na lang tayo rito. So dito mga boss, meron kayong magiging problema, no, pag magpapalit kayo ng R55 caliper. So sa E-series, ang bili ninyong brake hose yung TRC kasi napapalitan nyo yung joint nito. Sa E-series, ang ginamit ko dito yung pa-letter L. Tapos dito sa R55, dalawa kasi ito eh, may kasama siyang straight tapos yung pa-L. So sa E-series ay sa R55,
pwedeng pa ganito yung sa hose nya. Ayan, pwedeng pababa. Depende na lang sa trip ninyo. So mamaya hanapan natin ng pwesto to. So pag pile kasi yung ilalagay ninyo, imagine niyo na lang. Yan yung position ng brake hose. So tatama yung hose dito. Ayan. So pwedeng sumayad sa mags ninyo. So kailangan nakapalabas yung brake hose natin. So dito mga boss, lagyan na natin ng thread lock, no, yung tornilyo natin. So isa-isa muna, baka matapon. Yan, may thread lock na rin to. So bali dito mga boss, no, nagpitan na natin. Tignan nyo naman yung pre-wheel. Oh, yung naririnig ninyo, DDC yun, dry clutch. So baka magtaka kayo, baka sabihin ninyo sasayad siya sa spokes ng mags. Nakadesign na po yan, napag-aralan na po nila yan. Ayan, oh, saktuan lang, oh. Ayan, pakita natin dito sa Gedli. Ayan, malayong malayo. So napag-aralan na po yan ng TRC tsaka RCB. Ayan, oh. So sa TRC kasi meron din silang ganitong caliper na design. Kaya saktuan lang din, di ba? Oh, ngayon magbibilid na lang tayo. So tatanggalin na natin to. Pagtatanggal dito, pagpapalitan nyo ng joint, so wag muna tong banjo bolt. Ang gagawin niyo, tanggalin nyo muna tong kulay pula, paluwagin nyo muna. Ayan, so dito lumuwag na, pwede nyo nang i-diretsong hugutin. So dito palitan na natin ng joint, no, tapos sikitan na rin natin. Ayan, lagay na natin yung tanso dyan, pati yung banjo bolt. Okay. Mali. Yan, pwede na yan. Okay, video mo. So ganito na lang yung pwesto natin. Pag nakapababa siya, nasasakal to. Hindi naman pwedeng dito. Paano pag lumuwag yung tornilyo, hindi natin maigpitan, di ba? Or paano kapag ka natanggal? So hindi natin lalagyan ng tornilyo. Tapos higpitan na rin natin to, no? Tapos bili na lang kayo ng brake hose holder na ganito para hindi kawawa yung hose ninyo. Ayan. So mag-adjust lang tayo ng konting space. So dito nagbibilid na tayo, no? Ayan. Madali lang naman mag-bleed dito sa likod. Pisil. Oops. Malabas agad, oh. Kaya pindot. Kaya pisil. Kaya pindot. Bilis bumaba, no? So ito, kabilis lang, oh. So buhusan nyo ng tubig para hindi masira yung pintura, kasi pagka pinabayaan yung binabad ng yan, mga pinalsikan nya, matatanggal yung mga pintura nyan. Lumalambot na? Tumitigas na. Ikot mo yung gulong. Ngayon akin, ikot mo yung gulong. Ay, pepreno na. Oh. Bilis, no? Ano, wala pang 2 minutes na eh. Basta mayroong hose, may brake fluid na dun sa hose. So dito okay na, no? Ayan. So check tayo sa pre-wheel.
mababaw yung caliper, no? Walang sumasayad dyan mga boss, ha. Oh. Tangang lakas ang free wheel putik yan. Saka direct try clutch kasi. Ayan, chinek natin lahat yung mga ano rito, mga fittings niya sa tornilyo. So pares lahat yan. Oh, diba? So ito okay lang to, di naman naabot hanggang dito pero papalitan na lang natin yan kasi wala tayong mahanap na malit na ulo. So ang problema dito sa malaking ulo, pagka lumuwag to dahil sa sobrang init, kakalas yan. Na-try ko na yun eh. So kailangan natin ng malit na ulo. Mahirapan tayo magpasok ng sakit dito. Pati yung ano nga eh, nahihirapan ako eh. So kakalso kasi siya dito. So mahirapan tayo magpit. Pero dito sa kabila, madali lang. Pero didiskartehan na lang natin yan. Palitan ko na lang ng tornilyo. 'Di ba? So mas pogi na. Tsaka bumagay na siya sa R1 caliper natin. Yan talaga yung partner niya, yung R1. O, 'di ba? Mas maganda. Ngayon, yung mga pinagbibili natin dito, yung hose kasi dati 2000 mm yung gamit natin. So nakapang PCX 160 tayo na swing arm, bitin. Kaya bumili tayo ng 2200 mm yung TRC. So bilhin niyo yung napapalitan yung joint. So para may problema kayo dun sa joint, napapalitan kasi yan yung L tsaka yung straight. So yun na yung previous ng TRC. Yung RCB kasi diretso lang. So nagka problema ako ron dahil nga sa fittings. So ito nagpalit-palit tayo ng caliper, wala tayong naging problema. So may knowledge naman na tayo, tsaka may tools naman tayo. So pagka ganito kasi, no, tignan niyo, pag nakapaganyan yung fittings, so didiretso siya sa likod ng mags. Pagka ganyan naman, oh, 'di ba? Nakatalikod yung hose. So hindi naman pwedeng paganyan. Hindi naman pwedeng paganito. Pangit. So diretso lang talaga. Tapos bumili tayo ng brake hose holder para dito. Para pagka tumataas baba yung suspension, ayan, nakapix lang siya dito. Walang tatamaan, hindi siya bababa dyan. So hindi masisira or mabubutas yung brake hose natin kasi meron siyang guide dito, yung brake hose holder natin. So ayan, napakaganda ng free wheel. Yung bracket nakadesign na talaga sa swing arm. Tapos konting modification lang dito sa caliper bracket natin kasi RCB caliper yung ginamit natin. Nakikita na natin to. Ganyan yung itsura niya pag naka-side. Kitang-kita yung RCB, oh. Solid. Napakaganda. Tumaas nga. Looking, oh. Palibutan natin. Oh, namumulaw. Okay na. Solid. Good, test ride mo nga, King.